Nako po, eto na. Sa wakas, dumating na ang kinatatakutan ni Sara Duterte sapagkat siya na ang susunod na aarestuhin ng ICC Interpol upang dalhin diano sa Dahig, Netherlands upang ikulong sa kulungan ng ICC. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito, talagang desperado na, nataranta na itong si Sara Duterte dahil alam niya na siya ang susunod na kukunin ng ICC, aarestuhin dahil siya ay kasangkot ng kanyang ama dito sa kaso na crimes against humanity. Ano ang nangyari, mga kaibigan? Akala ko ba si Bato ang susunod na kukunin ng ICC? O akala ko ba sila ay pwedeng magsabay-sabay? Si Bato, Sara Duterte at si Bongo? Ba't ito ang ating bibigyan ng linaw, mga mahal, kung taga-subaybay? Ang uunahing kukunin, bibit-bitin ng ICC Interpol sa tulong ni General Torre ay itong si Sara Duterte. Ano ang nangyari? Bakit may iwan si Bato? Hindi ba pwede silang sabay-sabay na kukunin? Isang like muna sa video na ito. Mga kaibigan, nakalike na po ba? Kung nagustuhan nyo lang. Sa lahat po ng hindi pa nakasubscribe sa aking maliit pa na YouTube channel, please subscribe. Maraming salamat po. Ito, hindi naman po lingid sa inyong kalaman na iniimbestigahan kasama itong si Sara Duterte, Bongo at Senador Bato. Saka natin banggitin ng iba pang mga kasangkot. Mag-focus muna tayo dito sa tatlo na ito na magkakasangkot na ito di umano ay kasangkot ni Digong Duterte. Bakit ang lumalabas yung ngayon? At mismo alam na ni Sara Duterte na siya ay mas mauuna na kukunin ng ICC kaysa kay Bato. Mas mabuti pa, mga kaibigan, ibahagi ko muna sa inyo ito, saka tayo magbigay ng anumang public opinion. Dahil dito sa ibabahagi ko po sa inyo, naku po, baka hindi kayo makapaniwala. Kaya't mas mabuti pa, inaanyayahan ko po kayong panoorin ito kapag mayroon po kayong pagkakataon hanggang dulo. Nang sa ganon, lubos po nating maunawan. Ito, No comment ang Malacanang sa pahayag naman ni Vice President Sara Duterte na siya ang isusunod na ipaparesto ng International Criminal Court kahit nagpanghuli siya sa listahan ng reklamo kaugnay sa kasong Crimes Against Humanity na kinakarap ng kanyang anak na si dating Paulong Rodrigo Duterte. Ayan, mga kaibigan, kahit huli ang kanyang pangalan sa listahan ay sinuwalat po ni Sara Duterte na siya ang susunod na aarestuhin ng ICC. Napakaliwanag po, mga mahal kong taga-subaybay. Hindi po tayo nagpapakalat ng anumang fake news. Tayo ay mayroong batayan. Kung nasabi po natin na itong si Sara Duterte ay susunod na aarestuhin, ibig sabihin mauuna siyang aarestuhin kaysa dito kay Bato. Ay kailan naman si Bato? Ang tanong. Malapit-lapit na ho. Dito muna tayo kay Sara Duterte. Kung magbabatay po tayo sa binahagi ko po sa inyo, ay maliwanag po na nataranta na itong si Sara Duterte. Dahil siya po ang nagkiklaim, siya po ang nagsasabi ay mas mauuna siyang arestuhin at susunod siya na aarestuhin. Yan po ang napakaliwanag, mga kaibigan. Pabor po ba kayo? Gusto ko munang kunin ng inyong panig. Pabor po ba kayo na susunod na aarestuhin ng ICC itong si Sara Duterte, sapagkat isiniwalat niya na po na siya daw ang susunod na aarestuhin ng ICC? Siya po ang may sabi, hindi po ako. Ibinabahagi ko lang po sa inyo. Any reaction, karapatan nyo pong magbigay ng anumang public opinion, mga kaibigan. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro, wala sa posisyon ng palasyo para daw magsalita tungkol
at hindi niya direktang nakikipag-ugnayan ng gobyerno sa ICC. We're not dealing directly with the ICC. Kung meron pong katanungan patungkol po dyan, mas maganda po kung makikipag-usap sila sa ICC. Wala po tayong anumang impormasyon mula sa ICC. Hindi rin si Ayun mga kaibigan, maliwanag ko, tama naman ang posisyon dito ng Malacanang dahil walang jurisdiction. Ang ICC ay wala silang karapatan. Kahit sila ay may alam, ay wala silang karapatan na magbigay ng anuman details dito. Hindi po tayo maniniwala na ito ay hindi nakakatunog ang Malacanang. Dahil kung magbabatay po tayo nung lumabas ang warrant of arrest ni Digong Duterte, ay alam na ho ni Undersecretary Claire Castro na nandiyan na ho ang warrant of arrest. But hindi po pwede sila magsalita dahil wala nga jurisdiction ang ICC. Dahil kapag nagsalita ka, kahit may alam ka, kung may alam ka, baka yun ay malaking question. Sasabihin ng kampo ng kabila, ikaw ay nakikipag-ugnayan sa ICC, gawin pang ebidensya. Ang gusto kong ipunto, mga kaibigan, yung sinasabi ng Malacanang na wala silang anumang alandayan at kaugnayan, karapatan po nila yan at nilarespeto po natin. In one word, kahit sila'y may alam, hindi ho yan magsasalita. Tama po ba ako? Hita pa. Nagot ni Castro ang katanungan kung meron bang impormasyon ng palasyo kung sino-sino pa ang mga kasama sa kinasuhan sa ICC. Ayon kay Castro, mas mabuting tanungin ang Vice Presidente kaugnay sa issue sa ICC dahil wala niyang masasabi ang palasyo patungkol dito. Kung saan po nakuha ng Vice Presidente ang kanilang mga impormasyon, mas mabuti po sana kung sa kanila kukunin. Dahil sa panahon po ngayon, wala po kami masasabi patungkol po dyan. Ayan mga kaibigan, nire-respeto natin yan kung ano po ang stand ng Malacanang dahil ako ho ay may naamoy na. Ganyan din no, ang nangyari dito sa ika nga po yung warrant of arrest ni Digong Duterte. Hindi sila nagbibigay ng anumang komento, ba't kinabukasan no, actual commission ng pag-arrest dito sa subject kay Digong ay saka lang ho sila nagbigay ng ika nga po mga pahayag tungkol ho sa ICC. Kaya tasahan po natin kung ano man ang pahantungan nito ay kapanapanabik po itong abangan dahil meron po tayong batayan dito sa biglaan na galawan ng ICC na hindi po ina-announce ang warrant of arrest. Malalaman po natin na mayroon na pong warrant of arrest ang ICC na inalabas ay kapag actual na inaaresto na ho ang subject dahil makikita po natin marami ang pulis na nakabang katulad na nangyari ho kay Digong. Nandiyan ho, maraming nakabang sa report. Doon lang po natin nalaman na sisilbihan ng warrant of arrest. Ganyan ho ang galawan ng ICC. Tahimik, biglaan. Bakit po natin nasabi yan at natalakay? Dahil gusto ko pong ipabot sa inyo itong mga si Senador Bato at itong si Sara Duterte Bongo, ang nangyari ho kay Digong na pag-aristo ay ganyan din ho ang mangyayari sa kanila. Biglaan na lamang dadamputin at isasakay sa aeroplano para dalhin ho diyan ho sa Dahig, Netherlands para ikulong sa kulungan ng ICC. Disclaimer lang mga kaibigan, kung hindi man ho mangyari ngayon ang sinasabi ko, mangyayari po yan sa mga susunod na araw, linggo. Tandaan po natin mga kaibigan, kaya wag po tayo magtaka itong mga nabanggit kong pangalan kung anytime, any araw, any weeks wala na dito sa ating Republika ng Pilipinas, nandun na ho sa kulungan sa Dahig, Netherlands para pagdusahan, panagutan ang kasong crimes against humanity na kasangkot ni Digong Duterte. So mga kaibigan, ng maliwanag po dito, Sara Duterte ay unang aarestuhin at susunod na aarestuhin ng ICC, Interpol kaysa kay Bato. Yan ho, kung magbabatay tayo dito sa binahagi ko po sa inyo na may nitilit pa na balita. Isang like ko sa video na ito. Bye-bye. Palakpakan.